So tayo po ay magpapatuloy dito po sa awit. At nandito na po tayo sa chapter 65. At titignan po natin ulit itong composition nitong si David na awitin. At sinabi po dito na ito po ay awitin, awit ni David upang awitin ng punong mga awit. So merong maglilid sa awitin po na ito. At kung sino man po siya ay hindi po natin siya kilala, pero ito po ay sa kapanahunan po nila David ay kung sino man, kung isa man ito o may mga iba pa na maglilid katulad po sa church, 'di ba? May mga assign po na mga leaders na maglilid sa pag-aawitan. So probably ay ganun din po yung ginagawa sa kapanahunan po nila. At maging sa kapanahunan po ng nila David po na ito, nakita po natin na pinangangalagaan po nila, binibigyan po nila ng importansya yung pag-awit, binibigyan nila yung ng pagpapahalaga yung mga ganitong klase ng gatherings na kung saan ay may naglilid ng awitin na ito na kinompose nitong si David. Isa lang talaga siyang magaling na composer. At kung sa kapanahunan po natin ngayon ay kumikita na sana itong si David, kasi nga alam po natin, 'di ba, na ang isang awitin na lang kapag nag-click po yan talagang marami pong mga pera yung nakukuha po nila, lalong-lalo na kapag ito po ay talagang tinangkilik tinangkilik ng masa. Yung isang awitin lang talagang po pwede yun na magbigay, 'di ba, sa kanila ng maganda na fortune. At itong si David, nakaka-amaze lang kasi ang dami po niyang compositions, pero hindi man siya nabayaran. Kumbaga sa kapanahunan natin, hindi man siya nabayaran in exchange dito po sa kanya pong mga compositions po na ito ng mga awitin. Alam naman po natin na maraming buhay yung napapagpala sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha na ito, inalaw pa ng Lord na masama po ito sa mga sacred na mga writings or sacred na mga books na na-compile. At ito nga po yung Bible po natin na kung saan magpasa hanggang ngayon ay atin pong pinag-aaralan, ating binabasa, nagbibigay po sa atin ng encouragement, nagbibigay po sa atin, 'di ba, ng pagkaunawa doon po sa kanyang pagkakilala sa Diyos na kanya pong pinaglilingkuran. So isa lang talaga si David na na tao na may tuturing po natin na kahanga-hanga lang talaga siya. Hindi lamang sa kanyang pakikipaglaban, hindi lamang sa kanyang pagiging hari, hindi lamang sa kanyang pagiging mabuting anak, hindi lamang sa kanyang pagiging mabuting kapatid, hindi lamang kasi may mga failures din po siya sa kanyang family, but overall hindi lang siya mabuting leader. Nakikita po natin na isa rin po siyang magaling na composer. He loves music. At hindi lang siya basta nagmamahal sa musika, nagko-compose pa talaga siya. At hindi lang hindi wordly yung kanyang mga composition, kundi ito po ay pagkukwento, buhay, di ba, ng buhay niya na kasama ang
Panginoon. Even in his failures, diba, even in his fears, ay pinipen po niya ito. Ano? Nakalikha siya ng mga tono nito upang awitin, at nagawa pa niya na ituro ito sa iba, kung kaya't may mga nangunguna, 'di ba, na of course yung nangunguna na yun ay tinuruan niya kung ano yung mga nilalaman ng mga awitin na ito, kung ano yung tono na gusto niya, 'di ba, na iawit ng punong mga awit po na ito, at aawitin po niya ito, 'di ba, sa mga tao. Aawitin din po niya ito, 'di ba, sa Diyos. So nakaka-amaze lang talaga, 'di ba, yung kanyang buhay. Kaya nga kahit napaka short live lang, 'di ba, yung kanyang buhay, ganito ba naman, 'di ba? Parang yung lang, si Kirk lang, 'di ba, sa kanyang 30 years ng existence, nakita po natin, 'di ba, na talagang hindi siya tumigil, 'di ba, sa paggawa, no? Hindi siya tumigil sa ministry, 'di ba, na kanyang tinanggap sa Panginoon. The same as David, tayo man din, it's the same battle, 'di ba, yung atin pong kinakaharap sa mundo po na ito. At alam ko, hindi rin naman po tayo tumitigil in our little way, 'di ba, in our very special na mga ways. Alam din po natin na nagmamarka din, 'di ba, yung atin pong mga buhay, hindi lamang sa atin, kundi maging doon po sa mga tao na nakakasama natin, nakakakilala, 'di ba, sa atin, sa pamilya natin. Alam ko, 'di ba, na nagmamarka din sa kanila kung paano po tayo naglilingkod at sumusunod sa Panginoon. So dito sa verse 1, sabi dito, tignan natin, no, kasi bawat awitin po niya talagang punong-puno po ito ng kahulugan sa kanya. At kung ilalagay din po natin yung atin pong sarili sa mga awitin po na ito, we can also identify, 'di ba, with David, kung anong klaseng, kasi press lang naman yung buhay natin na nililive natin, 'di ba, sa mundo na ito, no? Walang pinagkaiba, mayaman man o mahirap, parehas lang yung ginagalawan natin, 'di ba? May mga mas privileged siguro yung mga may kaya, kasi pagdating sa ulam, pagdating sa comfort, 'di ba, siguro nakalalamang po sila, pero parehas lang yung buhay na meron tayo, 'di ba? Kumakain sila, kumakain din naman tayo. Umiinom tayo ng tubig, umiinom din po sila ng tubig. Walang pinagkaiba, 'di ba, yung buhay ng tao. Katulad ng description ng Bible, napaka nito, no? Ang tawag doon, yung napaka halaga nito, 'di ba, sa bawat isa, no? Sabi dito, marapat na ikaw, O Diyos, sa Sion ay papurihan. So lagi nating makikita sa buhay po ni David yung salitang papuri sa Diyos. Lagi natin yun nakikita, no? Even in his compositions. Alam mo, kapag tama yung puso kasi, 'di ba, ng isang tao, wala naman talaga siyang ibang babanggitin maliban sa pagpupuri, 'di ba, sa Panginoon. Tayo man din, as we look at, 'di ba, yung mga buhay natin, hindi talaga mawawala, or hindi man lang mawawaglit sa atin na hindi siya pasalamatan. Kasi iba, naglalakbay lang tayo dito sa mundo, and here, nandito pa tayo, hindi natin alam kung hanggang kailan po tayo sa mundo, pero hindi nag-fail, 'di ba, ang Diyos sa pag-provide sa atin ng lahat, 'di ba, ng atin pong mga pangangailangan. So dito, unang bungad pa lang ng kanya pong awitin, nakikita po natin ang isang puso ng isang tao na si David, na nagbibigay ng papuri sa Panginoon. At yung word na ginamit niya, marapat.
'Di ba? Marapat, hindi ito hindi ito salita or hindi ito gawain na pwede mong ipagwalang bahala, no? Kasi karapatan ng Diyos na purihin siya. Sa kabutihan niya, 'di ba? Ang dami niyang binibigay na mabubuti, 'di ba, sa tao. Hala, kung isa-isahin lang siguro natin ang kabutihan ng Diyos, 'di ba? Ano tayo talaga sa term na parang malulunod tayo sa dami ng kabutihan na dinidisplay po niya, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. Yung hangin na lang na nilalangha po natin, 'di ba? Wala yun bayad. Kumbaga, we enjoy yung hangin, 'di ba, na nagbibigay sa atin ng buhay, yung sunlight. Kung walang araw, paano makakapag-produce ang land, 'di ba, ng mga pagkain natin? Saan tayo kukuha ng ating kakainin kapag hindi umaraw? may mga may mga iniimbento po sila, 'di ba, sa kapanahunan po na ito. Pero yung absence ng mga bagay-bagay na po pwede po nating makita, 'di ba, sa mundo po na ito, hindi niya kayang i-sustain yung buhay po natin. Kung walang tubig, paano tayo mabubuhay, 'di ba? Kung wala, ang dami-dami nating dapat ipagpasalamat, 'di ba, sa Panginoon. At si David, alam niya, 'di ba, na sabi niya, hindi lang kita pupurihin, kundi ilalagay ko pa ang salitang marapat, dahil yun naman talaga yung dapat, no? Marapat na ikaw, o Diyos. Sa Sion, sabi niya, merong lugar na kung saan ay papupurihan ang Diyos na ito. Paano mo yun nasasabi, David? Pwedeng sabihin sa atin ni David, kung alam nyo lang yung lahat ng pinagdaanan ko, tayo alam natin. Pero may mga tagpo siguro na hindi na rin naisulat, 'di ba, sa atin, or hindi na ipinaalam po sa atin. Pero nakita po natin mula doon po sa mga information na ibinigay sa atin ng scripture, na grabe po yung kanyang mga pinagdaanan. Grabe niyang na-experience yung care, yung love, yung provision, 'di ba, ng Diyos sa buhay niya. Sabi dito, dapat nilang tubdin doon ang pangakong binitawan. Ang pangakong binitawan. No? Madalas ang taong mahilig siya talagang mangako, no? Kahit sa Panginoon, no? Sasabihin niya na, kung ibibigay lang po ninyo sa akin yon, ganito ang gagawin ko, ganyan ang gagawin ko. At madalas, hindi naiisip ng tao na lahat ng binibitawan po niyang pangako po sa Panginoon, hindi yun nakakalimutan ng Diyos. Itutuloy po natin, no? Yung binabanggit ko po kanina, 'di ba, na madalas nangangako po ang tao, at may mga pagkakataon na nakakalimutan na niya yung kanyang pangako, pero ang Diyos hindi siya nakakalimot. At binabanggit po, may verse na gano'n na pag-aralan na po natin sa nakaraan, na sisingilin niya ang lahat ng mga ipinangako, 'di ba, sa kanya. Kasi kung siya yung mangako, tinutupad niya eh. Tapos ikaw mangangako sa isang Diyos na hindi nakakalimot, 'di ba, sa mga pangako. Kaya tayo, ingat na ingat po tayo sa mga pangakong binibitawan po natin. Ang tao pwede siyang makalimot eh, 'di ba? Mangako ka sa tao, makakalimutan niya 'yon. Pero sa Panginoon, walang doon, limot-limot doon. Sabi ng scripture, sisingilin niya 'yon. Kaya kapag nangako pa lang isang tao, ay lalong-lalo na, sabi po dito, doon sa Sion, ito yung tahanan, 'di ba, ng Panginoon, dapat tuparin niya po 'yon. Kasi kung hindi niya tutuparin 'yon, pag naningil po ang Panginoon, mas matindi po, 'di ba? Kasi siya po yung pinangakuan, no? Kaya makita po natin, 'di ba, na
Kasi hindi siya nag-fail di ba na God. It is really alam mo yun, yung hindi pagrespeto sa isang Diyos na hindi nagbabago. 'Di ba? Sa isang Diyos na mapagmahal, kapag nangako ang isang tao tapos hindi niya tutuparin. Pagbigay 'di ba ng disgrace sa Panginoon. Sabi dito, pagkat yaong panalangin nila'y iyong dinirinig. So kung titignan po natin yung stand po ni David dito as human, at saka yung pagkakilala po niya sa Panginoon, marami po tayong makikita behind, 'di ba, this statement. Kasi yung stand po nitong si David, pagdating po sa panalangin, binabanggit po niya sa atin na dinirinig po yun ng Panginoon. Dinirinig ng Diyos ang panalangin. Sabi, pagkat yaong panalangin nila'y iyong dinirinig. Sa part po naman ng Panginoon, nagkakaroon po ang assurance, ang tao, na lahat ng mga ipinapanalangin po niya, idinirinig po, di ba, ng Diyos. It is really a comfort for us to know that every prayers pala, di ba, na ina-utter po natin sa Panginoon ay dinirinig po ng Diyos. Sabi dito, dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig. So kung ano man yung sitwasyon po ni David as he penned this song, makikita po natin from the statement alone, ano man po yung kanyang kinakaharap sa mga oras po na ito, he needs yung help, di ba, ng Diyos. He needs yung pagtulong, 'di ba, sa kanya ng Panginoon. And he do it sa pamamagitan, 'di ba, ng kanyang pananalangin sa Panginoon, at yung pag-acknowledge ng kasalanan. Sabi dito, kasi pag may kasalanan, sabi niya, malulupig kami. So maaring nakikipaglaban po sila sa mga kapanahunan po na ito. Sabi dito, bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig. Pagkukulang, kaya kami nalulupig. So, wait lang po mga kapatid. Nandito na tayo sa verse 3. Sabi dito, bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig, gayon paman, patawad mo'y amin pa ring nakakamit. So, dito makikita po natin, itong si David, binabanggit po niya, 'di ba, sa kanya pong awitin, na merong isang Diyos na nagbibigay, 'di ba, ng kapatawaran. Nabanggit niya sa atin una, 'di ba, yung kasalanan. So, merong isang Diyos na forgiving siya sa lahat ng uri ng kasalanan. At makikita natin na yung kasalanan naman kasi, kahit naman sa kapanahunan po na ito, prevent po niya, 'di ba, yung blessing na supposed to be ay pinagkakaloob, 'di ba, ng Diyos, Verse 4, sabi dito, silang mga hinirang mo upang sa templo manahan, silang mga pinili mo'y mapalad na tuturingan. Silang mga hinirang mo upang sa templo manahan, sabi dito, silang mga pinili mo'y mapalad na tuturingan. So kung merong isang tao sa kapanahunan po ni David na talagang i-express, 'di ba, ng kanyang pagmamahal sa Panginoon, nakikita po natin na ginagawa po niya ito sa pamamagitan ng pagmamahal sa templo, 'di ba, ng Diyos. Isa sa mga gustong-gusto natin, 'di ba, na kinakanta sa
mga nakaraan, 'di ba, ng mga panahon, yung I was glad, yung kaawitin na ganyan, I was glad when they said to me, come into the house of the Lord. Si David yun, 'di ba? Talagang yung kahit yung pagpunta sa Jerusalem, ginawan po niya yon, 'di ba, ng isang awitin. So lagi siyang nag-i-encourage, 'di ba, na dumalo sa templo ng Panginoon. And it's the same thing, 'di ba, na ginagawa din po natin. We are also encouraging people to come to the church, 'di ba, to experience, 'di ba, yung kalapitan ng Diyos, 'di ba, sa tao. Kasi hindi po pwedeng mahalin mo yung Diyos na hindi mo mamahalin yung kanyang temple. No, hindi lang talaga yun po pwedeng i-separate. Kasi sa temple, ay nakikita rin po natin na binanggit niya na dun siya mananahan, no? Wala namang ibang ginagawa, 'di ba, yung iglesia kung hindi ituro yung patungkol sa Diyos. Wala namang ibang ginagawa sa iglesia kung hindi magpuri, 'di ba, umawit, makinig, makipag-fellowship, 'di ba, sa mga kapatid. So it's really a very good experience na yung isang tao ay talagang ilalapit niya yung kanya pong sarili sa iglesia ng Diyos, no? Kasama ng mga kapatid. Kasama ng mga kapatid. I don't know to you, pero alam ko na lahat naman po tayo talagang nagpapahalaga at nagmamahal din, 'di ba, sa templo, or sabi dito, no, sa tahanan, 'di ba, ng Diyos. Kasi katulad ng mga Israelita, katulad ng mga Hudyo, nasa kapanahunan po na ito, celebrate po nila, 'di ba, yung Sukkot po nila, no, yung mga tents na iyan na binibuild po nila sa outside, 'di ba, ng kanila pong mga tahanan. Nagpapaalala po sa kanila ito ng tungkol sa Panginoon, no, na sa paninirahan po nila, 'di ba, sa disyerto, nakita po nila na talagang hindi sila pinabayaan ng Diyos. Nag-build si God, 'di ba, ng alam mo 'yon, ng masisilungan nila, yung alam mo yung prinotektahan po sila mula sa init ng araw, mula sa lamig, 'di ba, ng gabi, or mula sa mga dangerous, 'di ba, na mga insects or mga animals, 'di ba, sa disyerto, no? Maraming ginawa yung God sa kanila, no? At sa bawat pagbibuild po nila ng mga tents po na ito, inaalala po nila, 'di ba, yung kabutihan ng Diyos sa kanila. So tayo man, as we go to the temple, lagi ding ipinapaalala po sa atin, as we go to the church, lagi ding ipinapaalala sa atin, 'di ba, na without God, hindi natin kayang mag-exist, no? Hindi tayo pwedeng mag-exist, 'di ba, without the Lord. Kaya pagtungtong parang natin, it's really a joy na Sabado na naman, 'di ba, yung mga ganon, magpupuri na naman ako sa Panginoon doon sa iglesia kasama ng mga kapatid. Kagalakan po natin yun. Ewan ko kung ano po yung mga nagbibigay sa inyo, 'di ba, ng kagalakan. Pero tayo, alam po natin, 'di ba, isa sa mga kagalakan po natin ay yung natatanging araw ng pagsamba, 'di ba, natin sa Panginoon. Kasi yun po yung panahon na alam mo yon, nagsasama-sama po tayo, nabibuild po, 'di ba, yung relasyon natin as family. Kasi
pamilya po tayo talaga, 'di ba mga kapatid? Tayo ay pamilya po ng Panginoon. May kanya-kanya po tayong family, 'di ba, sa Pilipinas. Pero katulad ni Jesus nang sinabi niya, kung sino yung mga sumusunod sa akin, sila yung aking mga magulang at mga kapatid. Mas mahalaga, 'di ba, yung relasyon po natin sa isa't isa, 'di ba, sa tahanan po ng Panginoon, kasi ito po yung relasyon na magtatagal. Ito po yung relasyon for eternity, no? At sabi dito, silang mga pinili mo ay mapalad na tuturingan. So, binigyan tayo, 'di ba? Binigyan ng Panginoon ang pagkakataon ang tao na mapaglingkuran po siya, 'di ba, sa kanyang templo, manahan, 'di ba, doon po sa kanyang templo, at kung sino po yung mga pinili po ng Panginoon ay may tuturing, sabi dito, na mapalad. May tuturing na mapalad. Paano natin masasabi na mapalad po tayo? Grabe naman yung grabe yung kaloob ng Diyos sa atin, 'di ba, na nakaligtasan. Hindi pa ba yun po pwedeng sabihin or mag-consider na ang isang tao ay mapalad kapag binigyan po siya, 'di ba, ng kaligtasan ng Panginoon, yung provision, lahat lang talaga ng natin, lahat ng maituturing talaga natin na dahilan, 'di ba, ng atin pong existence, dahil doon po sa kabutihan po ng Diyos, no? Napakapalad po talaga natin. Kasi alam po natin na meron po tayong isang Diyos na nagmamahal, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. Magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal, dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. So, itong si David, talagang binibigyan niya ng diin. 'Di ba, yung alam mo yon, yung may pagpapala Sabi niya dito, 'di ba? Yung pagpapala, anong mga pagpapala yung David? Yung kagalakan. Anong bagay sa mundo, 'di ba, yung nagbibigay sa tao ng kagalakan? Kasi pag sinabi mong kagalakan, 'di ba? Talagang yon, tagos-tagos, 'di ba, sa kailaliman or sa kaibuturan, 'di ba, ng atin pong mga yung kaloob-looban po ng isang tao. Itong kagalakan na ito, hindi ito nawawala 'di ba? Hindi ito ay pangmatagalan. Ito ay panghabang panahon, 'di ba? Panghabang panahon. At sabi niya dito, magagalak kaming lubos. Saan, David? Sa loob ng templong banal. Sa loob ng templong banal. So dito pa lang makikita po natin, di ba mga kapatid, na kapag ikaw ay nasa loob ng templo, di ba, sikapin talaga ng isang tao na yung kagalakan na nagbumula po sa Panginoon, ang siyang nangingibabaw, 'di ba? Sa loob ng tahanan, 'di ba, ng Panginoon. Kaya yung mga hindi ka lang talaga makakatagal talaga dun kapag ikaw ay may galit, 'di ba? May sumpong, 'di ba? Madalas ganun kahit sa tahanan ng Diyos, minsan pinapakita natin, 'di ba, yung ating mga sumpong, 'di ba, yung ating mga unnecessary, 'di ba, na mga pag-uugali. Hindi pala yun dapat, 'di ba? Hindi pala yun dapat. Kaya kailangan pala nating kausapin yung sarili natin, 'di ba, kapag tayo po ay naiinis, kapag tayo po ay nagagalit, 'di ba, kapag tayo po ay sinusumpong, 'di ba, kapag tayo po ay tumuntong na sa banal, sabi banal yung banal yung pupuntahan mong templo kasi banal yung nandun, banal yung
sinasamba, 'di ba na Diyos. So kay katulad ni David, kailangan natin kausapin yung sarili natin, no? Papasok ka na sa papasok ka na sa banal na tahanan ng Diyos. Papasok ka na sa ayusin mo na yung buhay mo, ayusin mo ng itsura mo, 'di ba? Ayusin mo na yung nararamdaman mo kasi hindi yun karapat-dapat, 'di ba, na ipakita doon sa banal na tahanan, 'di ba, ng Panginoon. So it is a lesson for all of us kasi lahat naman tayo nagfi-fail, pero sa mga oras po na ito, tinuturuan po ulit tayo ng Panginoon to respect the place, 'di ba? To respect that God na hindi nagbabago, to respect that God na alam natin na grabe siyang magmahal, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. Kasi to tell you frankly mga kapatid, kapag may mga hindi magandang mukha na hindi maipinta yung mukha, 'di ba, sa loob ng iglesia, nakakapanghina yun eh. Ewan ko sa inyo kung nangihina rin po kayo, pero nakakapanghina siya. 'Di ba, yung alam mo yun na kahit kasi kahit naman din ako may mga pagkakataon na gano'n, pero kino-correct po ako ngayon ng scripture, 'di ba, ng Lord sa kapanahunan po na ito, na hindi mo dapat ipakita yung mga unnecessary, 'di ba, na mga na mga extracurricular, 'di ba, na pag-uugali, 'di ba, natin, 'di ba, sa harapan, 'di ba, ng iglesia. Kasi sometimes hindi lang naman ito tayo lang yung gumagawa, 'di ba? Minsan ginagawa din ito ng ibang tao para tayo magalit, para tayo mainis, 'di ba? Pero kailangan pala nating kalmahin, 'di ba, yung ating pong mga sarili, and respect the place. Respect the place, respect the Lord, 'di ba, of that place. Kasi ganito po yung ginagawa ni David. Oo, hindi tayo perfect, 'di ba, mga kapatid? But going to the place na kung saan alam po natin na God is perfect, na yung Diyos na kinikilala po natin as ay perfect, at doon natin siya katatagpuin. Ito yung maglilid po sa atin para makita po natin yung ating mga sarili, na isubmit, 'di ba, yung kabuuan ng ating pagkatao, 'di ba, sa Diyos na ito, and we will be helped, 'di ba, by Him, no, na ang lahat ng mga kapaguran, ang lahat ng mga pinagdadaanan po natin, ang lahat ng mga problema po natin, once na tumungtong na po tayo sa banal na tahanan po ng Panginoon, alam mo yung ibinibigay niya, kagalakan. Kagalakan. Sabi ni David, 'di ba, magagalak kaming lubos sa loob. Sa loob Sa loob, hindi sa labas, sa loob ng templong banal, dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang, no? Pagpapala sa anong pagpapala nun? 'Di ba, yung kagalakan na kanya pong ibibigay. Kaya nga sabi pala ni Jesus, 'di ba, na come unto me all of you who are heavy laden, and I will give you rest. Kapag naka-rest ka, 'di ba? Panatag ka, 'di ba? May kagalakan doon, hindi ka mag-worry, 'di ba? Hindi ka na mag-iisip, 'di ba, ng mga bagay na hindi po kayang gawin, 'di ba, ng Diyos. So it is a blessing yung magkaroon po ng kagalakan po na ito. Magagalak kaming lubos, sabi niya, bago pa man pumunta itong sina David, 'di ba, sa templo or sa tahanan po ng Diyos, inano na nila yung ni-recharge na nila yung kanila pong mga sarili para magkaroon po ng kagalakan, at habang nandudoon po sila sa loob, magkakaroon po sila ng lubos na kagalakan dahil doon po sa dulot na pagpapala ng Diyos sa bawat nilalang. Grabing pagtingin yun, 'di ba, sa Diyos na ito. David, okay naman yung buhay mo,
Diba? Pwede mong sabihin niya na kung babasahin natin yung mga pinag-aralan po natin tungkol sa buhay po ni David, hindi po naging madali yung buhay niya. I-compare natin sa buhay natin, mas mahirap yung kanya. Mas mahirap yung mga pinagdaanan niya. Napakahirap po ng napakahirap ng kanyang mga naranasan. Hindi natin naranasan yung kahit man lang kalahati, 'di ba, ng kanya pong paghihirap. And yet, ganito po yung sasabihin niya sa atin na dapat lagi siyang naglulong sa presence po ng Panginoon at tinuturuan po niya yung bawat mag-aaral, 'di ba, ng salita po ng Panginoon po na ito, na dapat magkaroon ka ng kagalakan kasi sa dami ng mga pagpapala, sa dami ng biyaya, sa dami ng kabutihan ng Diyos, 'di ba, na ginawa niya sa buhay ng isang tao. Ito yung magiging dahilan para magkaroon ng kagalakan, 'di ba, yung bawat isa po sa atin. So bakit natin yun sisirain? 'Di ba, nang dahil lang sa hindi tayo pinansin? Bakit natin yun sisirain dahil lang sa mga konting pagkakamali, 'di ba, ng iba sa atin? So it is a rebuke, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. Sabi dito, kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos. So kung karakter lang ng Diyos ang titignan po natin, ang dami na rin po nating nakita dito, 'di ba? Nakikinig siya sa mga panalangin, alam mo 'yon, isa siyang Diyos na nagkikep, 'di ba, sa mga pangakong binibitawan po sa kanya, and so on. Kaya nga kahit sa kung i-microscope lang talaga natin, 'di ba, yung bawat words ng mga na binibitawan po nitong si David sa mga awitin po na ito. Ang dami po nating makikita doon. Kung magfo-focus po tayo sa character ng God, ang dami rin po nating makikita. Kung magfo-focus po tayo sa character po nitong si David, ang dami rin po natin doon makikita. Kung iisa-isahin po natin yon, napakarami po nating po pwedeng makita din, no? Behind sa mga salita na atin pong binabasa at pinag-aaralan, di ba, sa mga kapanahunan po na ito. So dito, sabi dito na ang Diyos ay nakikinig. Ang Diyos ay nakikinig. Pinapakinggan niya. Sabi dito, kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos. Sa kahangahangang gawa, kami iyong tinutubos. So palaging si God pa rin yung bida dito. No? Hindi talaga tayo pwedeng magbida-bidahan 'di ba? Dahil isa lang yung bida, ang Diyos. Isa lang yung bida sa buhay natin. Walang iba kundi ang Diyos, 'di ba, na ito. Nakita po yun ni David, alam po yun ni David na walang ibang dapat papurihan maliban sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Bakit? Kasi siya ay nakikinig sa panalangin, kasi siya yung kanilang tagapagligtas, kasi kahanga-hanga yung kanyang gawa, kasi tinubos sila, nililigtas sila sa lahat ng kanila pong mga hinaharap. Di ba? Hindi lamang mga panganib, kundi kahit yung everyday na pamumuhay po nila, ang Diyos po yung nagsusupply, di ba, sa kanila. Kahit sino sa daigdig, sa iba yung karagatan, may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. Sa taglay mong kabutihan, yung binanggit ko nga po kanina, mga kapatid, di ba, na everything na nakikita po natin sa paligid natin o sa mundong kinagagalawan po natin ay resulta po yun ng kabutihan ng Diyos. Kasi kung hindi siya magbigay ng hangin, mamamatay tayong lahat. Kung hindi siya magbigay ng ulan, kung hindi siya magbigay ng sunlight, 'di ba? Kung hindi niya palalaguin yung mga kinakain po natin, ano lang gagawin natin? Magkainan tayo sa isa't isa. 'Di ba? Napakahirap noon. 'Di ba? Pero grabe yung kabutihan ng Diyos, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. As we look at people, masasabi lang talaga natin, mabuti man o hindi, yung mga tao po na ito, salang masasabi natin, mabuti yung Diyos. Lagi po ba natin yun binabanggit sa atin pong mga bibig, yung salitang mabuti, in front of people or in front ng Panginoon?
Diba? Nakikita po ba natin yung kabutihan, diba, ng Diyos sa buhay po natin? Sabi dito, sa taglay mong kalakasan, mga bundok tumatatag. So, yung power naman ni Yahweh, yung kanyang sinasabi po dito, dakila ka't ang lakas mo ay sa gawa nahahayag. So, yung power ng God, hindi mo yun po pwedeng i-compare sa kahit na sino mang may power, di ba, sa mundo na ito, no? Kahit yung, kasi siya yung creator nakaka-amaze lang kung paano po create ng God yung mundo, di ba, na kinagagalawan po natin. Kahit yung mga designation, di ba, ng mga tao, kung saan niya inilagay yung mga tao po na ito, di ba? Grabe lang yung kanyang pagka-galing-galing, di ba, na napakagaling talaga niya na architect. Kung i-compare natin siya, di ba, sa kung yung salita na arkitekto, di ba, ay talagang magaling po siya, di ba, na architect. Sabi dito, ang ugong ng karagatan, sabi dito, iyong pinatatahimik, pati along malalaki sa panahong nangangalit, maging mga kaguluhan nilang mga nagagalit, maging mga kaguluhan nilang mga He is in control, di ba, yung God na ito. Pinapakita po sa atin ni David yung mga kaya po niyang gawin. Sabi niya, kaya niyang patatagin yung bundok, no? Yung dakila ka ang lakas mo, yung kanyang lakas ay hindi mo siya po pwedeng i-compare sa kahit na sino man. Yung mga ugong ng karagatan ay kaya pong patahimikin, di ba, ng Diyos. Ginawa po ito ni Kristo, di ba, sa Sea of Galilee. Pinatahimik niya yung hangin, pinatahimik niya yung bagyo, no? Walang nagawa yung unos, kundi tumahimik sa salita lamang, di ba, ng Panginoon. So, kung kayang gawin yun ng Diyos, sinong tao yung pwedeng gumawa nun? Wala, di ba? So, nakikita lang talaga natin na wala lang talagang po pwedeng ipagmalaki ang tao, di ba, sa harapan po ng Panginoon, no? At ito, yung sa last ng verse 7, sabi ito, maging mga kaguluhan nilang mga nagagalit ay kaya pong patahimikin, di ba, ng Panginoon. Dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sannilikha. Bunga nitong ginawa mo, sa galak ay sumisigaw buong mundo kahit sa ang sulok nitong daigdigan. Sa kapanahonan po ni David, siguro hindi naman niya nakita yung Pilipinas, di ba, yung mga ganon. Hindi niya nakita yung China or whatever. Pero doon sa kanyang mga binabanggit po sa atin, sa kapanahunan po na ito, malawak na yung nararating ng kanyang isipan. Napaka lawak na. Sabi niya sa buong sandaigdigan, ay grabe yung iyong mga ginawa, no? Grabe yung inyong paggawa. Kahit nga doon sa mga nababalitaan dati, di ba, na ginawa ng Panginoon sa kanila, no? Yung hinati yung dagat, yung mga ganun ba, or yung pagpapadala ng mga salot, yung pag-destroy niya sa wall, di ba, ng Jericho, kumalat na po yun sa buong mundo. At kung titignan natin talaga, mga kapatid, buong mundo po yung nakakaalam ng mga kwento po na ito, no? Sa kapanahunan po na ito lamang, may mga pagkakataon na sa buhay ng isang tao na hindi na sila natatakot sa Diyos na ito. Pero tayo na nag-aaral, tayo na nakakakita sa kapangyarihan po ng Panginoon, alam po natin na marami po siyang kayang gawin, no? Sabi dito, umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga, umuunlad ang lupa't tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis
sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana, ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yung lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan man magpunta kay masagana ang pastulay, punong-puno ng matabang mga kawan, naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan, at hitik na hitik naman ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. In short, mga kapatid, lahat ng mga provision, di ba na, nakikita po natin sa kapanahunan po na ito, nagsusustain sa lahat ng atin pong mga pangangailangan. Yun ay dahil ipinagkaloob po ito, di ba, ng Diyos. Hindi niya yun ipinagkait. Hindi niya ipinagkait yung kinakain nating mga agbanyot, di ba? Hindi niya pinagkait yung mga katsilim, di ba, na ating niluluto, di ba? Yung mga prutas na atin pong healthy living na mga kinakain, 'di ba, sa bawat araw. Yung ulan na nagsusustain sa mga halaman po na iyon. Yung mga provision po ng God ay hindi po matatawaran. Inisa-isa po dito ni David, 'di ba, yung mga provision na yun na nagpapakita doon po sa kabutihan, 'di ba, ng Diyos sa mga tao or sa kanyang mga nilalang. So as we look at it, 'di ba, sa gabi po na ito, makikita po natin na we have all the reasons lang talaga to thank that God. 'Di ba? We have all the reason na mapurihan siya. We have all the reason to serve Him. Diba? Kasi wala lang talaga siyang ibang ginagawa maliban sa mahalin tayo. Diba? I-supply yung mga pangangailangan po natin. Sinong Diyos yung katulad niya? Lagi ko po itong tinatanong, diba? Sinong Diyos lang talaga yung katulad niya? Sa lahat ng mga kwento ng dinudiyos ng mundo, sa kapanahunan po natin ngayon at maging sa mga nakaraan, sinong po pwede mong i-describe, diba, sa kabutihan ng Diyos na si Yahweh? Diba, sa pagbibigay ng kanyang sustenance, sa pagbibigay ng kanyang provision, sa pagmamalasakit niya, sa pagmamahal niya, sa pagdala niya sa atin sa mga lugar, sa mga bansa na kung saan nasaan po tayo, diba, sa kapanahunan na ito, sa pagbibigay sa atin, diba, ng mga pagpapala na nagiging daluyan din po tayo ng mga pagpapala sa ibang tao, sa ating pamilya. Diba? Kay buti-buti niya. Diba? So, paano natin masusuklian yung kabutihan na ginagawa, diba, ng Diyos na ito? Actually, hindi natin kayang suklian, diba, yung kabutihan ng Diyos sa atin. Ang tangi lang talaga natin po pwedeng gawin, diba, yung magkaroon po, yung bawat isa po sa atin, ng isang puso na mapagpasalamat, mapagmahal, mapagpuri, diba, sa Diyos na ito. Yun lang diba, wala. Kung yung tao nagbigay sa atin ng kabutihan, may capacity tayo to give it back. Diba, kapag binigyan niya tayo ng kamote, pwede rin naman natin siyang bigyan ng kamote. Diba? Or kung binigyan niya tayo ng damit, may capacity din naman tayo if we have, diba, the opportunity to give it back. Pero paano mo i-give back ang isang Diyos na nasa kanya na yung lahat? So what is left for us is to acknowledge that God is good, diba? And by being good to us, yung mapagpasalamat lang, diba, na puso, yung mabuhay lang ng may magbibigay ng kapurihan, diba, sa Panginoon. Mahirap ba yun? Diba, yung ilalaan mo yung
yung buhay mo, 'di ba, na mapagpasalamat kahit ano man yung sitwasyon mo, kasi yung binanggit ko nga po, 'di ba mga kapatid, mas matindi yung pinagdaanan ni David kaysa sa atin. Yung problema natin siguro, sabihin ni David, katiting lang 'yan. 'Di ba? Wala pa 'yan sa kalingkingan ng aking mga pinagdaanan. Pero ang hindi nawala dito kay David ay yung David na laging nagpapasalamat, 'di ba, sa Panginoon, laging nagpupuri, 'di ba, sa Panginoon, laging may pagnanasa na mahalin ang Diyos, 'di ba, na nagmamahal sa kanya. Yeah, he let, 'di ba, yung buhay niya na mapuno, 'di ba, ng kagalakan sa kabilaman ng kanya pong mga pinagdaanan. So, sabihin natin, 'di ba, sa ating mga sarili, dapat pala tayong magalak. Kasi kung titignan natin yung lahat ng kabutihan ng Diyos sa atin, hindi yun natin kayang isulat. 'Di ba? Mga iba siguro nakalimutan na natin, pero kung iisa-isahin lang po natin magmula nung tayo nagkaisip, grabe ng dami ng kabutihang loob, 'di ba, ng Diyos sa atin. Siguro maganda na yun po yung ating i-share, yung mga naalala mo lang, 'di ba, na magmula pa nung ikaw ay nagkaisip, ano yung mga naranasan mo na kabutihan, 'di ba, ng Diyos sa buhay mo. Ano yung mga sitwasyon na yon na kung saan ay masasabi mo na mabuti talaga yung Diyos, 'di ba, sa buhay mo. So yun po mga kapatid ang ating lesson, at Erev Tov po, itatype ko na lang po yung ating question muli. Pero yun po yung ating tanong.